Babala sa mga online shopper. Mag-ingat para hindi maloko. Isang babae ang umorder ng gadget sa internet. Pero hindi niya ito nakuha matapos mabayaran. Narito ang report ni Sirian Aguho. Suki sa internet shopping si Nicole. Di niya tunay na pangalan. Itong laptop na gamit niya, nabili sa isang website. Binayaran sa pamamagitan ng pag-deposit sa isang bank account. Tsaka dineliver ang computer sa kanyang bahay. Dahil napaka-convenient, ilang beses pang umulit si Nicole hanggang sa naisipang bumili ng isa pang laptop at game console. Pero matapos magbayad, hindi na tumating ang kanyang binili. Pagka-text ko nung transaction code, siya yung amount na 47 eh. Wala na, namatay na. So akala ko baka na-lowbat lang. Gusto ko mabalik yung pera ko para hindi na rin nila maulit sa ibang tao. Sa bisa ng police request, nakuha ni Nicole ang impormasyon tungkol sa mga suspect mula sa mga kumpanya kung saan siya nag-deposit ng pera. Kasama ang GMA News, idinulog ni Nicole sa NBI Computer Crimes Unit ang problema. Pero ang NBI, aminadong hirap din silang hulihin ang internet scammers. Kadalasan daw kasi pegging ID at address ang binipresenta nila sa freight at courier service companies. Mahirap din daw ito matrace dahil madalas sa mga internet shop lang sila nagko-computer. Kaya para sa online shoppers, ang payo ng NBI, ugaliing magpunta sa mga mapagkakatiwala ang mga website. Kung maaari, makipagkita sa seller bago magbayad. At kung may oras din naman, maniguro na raw at mamili sa mall o authorized centers para makilatis nyo ang inyong binibili. Sa ngayon, ipapasabi na ng NBI ang mga suspect. Estafa ang naghihintay na kaso sa kanila. Para sa unang balita, Sir Naguho reporting. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin si NBI Technical Intelligence Division Chief Palmer Malyari. Tino Malyari, good morning. Good morning po, Igan, at Opo. magandang umaga po sa lahat ng inyong mga nakikinig at nanonood po sa inyong program. Yung kaso ng internet scam na ito, yung online shopping, tapos may naloloko, alarming na ho ba ito o paano maiiwasan na hindi maloko yung ating kababayan? Marami na po ganyang kaso tayo natatanggap. Marami na, oo. NBI, alam naman po natin na traditional crimes are now being committed using modern technology. Opo. Gaya po ng online shopping. Ang paraan po siguro para makaiwas tayo sa ganyan is karagdagang pag-ingat para sa ating mga kababayan na gumagamit ng internet sa mga business transactions. Bukod po sa online shopping, ano po mga kaso pa na idulog sa inyong tanggapan, Ginoong Malyari? Marami po eh. In fact, there are certain crimes already being defined in the proposed cybercrime bill. Isa po yan yung internet facilitated frauds, saka yung mga crimes ng sexual scandals. Okay. Yung niloload. Napakarami po, mga paglo-load ng mga scandals, paglo-load ng mga libelous materials over the internet, social networking sites, at yung mga email-related scams. Naabuso na. Oo. Opo. Okay, so paano po makasiguro yung publiko na ligtas sila doon sa pinapasok nila mga website o mga transaction dyan sa internet? Saan sila pwede mag-check na ito ba'y legitimate itong website na ito? Well, there are certain websites kasi na pag pinasok mo, malalaman mo kung ano yung reputation ng seller ng isang item. May mga ideas dyan na magpapakita sa atin yung tao na nagbebenta have performed transactions in the past. Pero not even that is a good proof na hindi gumagawa ng kalokohan yung tao. Kasi pati yan invento na lang ng mga nagbebenta ng mga merchandise over the internet. Ano na lang. Yes, so kinakailangan po talaga ng karagdagang pag-iingat, kinakailangan pagkaramdaman natin through the way that the person would be dealing with us. Kung halimbawa ang payment ng transaction ng items na bibili natin ay automatic ipapadala niya even before the sending of the merchandise. Magduda po tayo agad dyan. Pag halimbawang ipapadala via Western Union, postal money order, o kaya pang deposit. Kailangan personal. Not necessarily personal. Kailangan malaman natin kung medyo believable ba yung ginagawa niyang representation. Huwag agad-agad ibigay yung... Huwag agad-agad tayo magbibigay ng ating mga detalye, mga credit card. Of course, most particularly, mga credit card account numbers natin, hindi natin dapat ibibigay agad. Okay, siguro maraming makakapanood ngayon dito, ngayon lang malalaman, meron pala silang mapupuntahan, no? Meron ho ba kayong hotline para ho ba, o kaya website para mapuntahan nila at ibigay yung detalye nito? May nahuhuli naman ho kayo? Oo, may nahuhuli naman ho. Kasi mahirap din yan, internet, ginagamit, ibang address, no? The fact is, it's very difficult to conduct investigation on computer crimes. Kasi it would take a lot of cooperation from the ISPs and telcos.
Opo. Eh sa punto ngayon, hindi po nakadefine sa batas kung paano magbibigay ng information ng mga ISPs Tsaka at ang telcos. telcos. Oo. Pero the moment the telcos and the ISPs cooperate, nasosolve naman po ng law enforcement. Okay. Hindi lang ng NBI, pati ng Philippine National. Saan ho sila tatawag, Ginong Malyari? Eh, pwede po silang pumunta ng personal sa NBI at ang kaso po nila i-refer sa subdivision, particularly malamang sa Computer Science Division. Opo. O kaya, muna silang pwede mag-verify sa teleponong 523-8231, Mhm. local 3455. Ayan. At ilalagay na namin yan sa aming mga public service line dito. Maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat din po, Igan. Good morning din po. Ginoong Palmer Malyari po, Chief ng NBI Technical Intelligence Division. Mahigit 100 skydiver sa Poland tinangkang mag-formation sa ere ng magkakahawak ang kamay. Yun nga lang, hindi po sila nagtagumpay. Gusto sana ng grupo na mabasag ang 99 skydiver formation record na naitala sa Europa. Ang record-breaking attempt ay bahagi ng Euro Bigway Camp 2010, isa sa pinakamalaking skydiving event sa Europe. Mamaya muling tatangkain ng mga nabigong skydiver na basagin ang record. Pagsagip sa mga biktima ng malaking pagbaha sa Pakistan, puspusa na. Gumamit na ng mga helicopter ang mga sundalo para hilahin pataas ang mga biktima. Umaasa naman sa mga relief goods na ibinabagsak ng mga chopper ang iba pang na-stranded sa baha. Ayon sa United Nations, mahigit $459 million pa ang kakailanganin para sa pagkain, malinis na tubig, gamot at tirahan. 1,500 tao na ang namatay, habang may 14 na milyon ang apektado ng malaking pagbaha sa Pakistan. Pagtugi sa isang hinihinalang serial killer sa Amerika inilunsad na. Ayon sa pulisya, ang serial killer ang responsable sa pagpatay sa 5 at pagkasugat ng 10 iba pa sa Michigan. Siya rin daw ang hinihinalang nasa likod ng 3 pang pag-atake sa Virginia. Pawang African-American ang tinatarget ng serial killer sa kanyang pag-atake. Hindi muna naglabas ang mga otoridad ng artist sketch ng suspect para hindi mabulyaso ang kanilang operasyon. Mahigit 700 beachgoer na biktima po ng pag-atake ng jellyfish o dikya sa Spain. Umabot ng 3 araw ang pamemerwisyo ng mga dikya sa mga turista at dahil sa jellyfish attack, pinagbawalan muna ang mga bakasyonista na lumusong sa tubig para hindi sila matusok. Sa syudad naman ng San Sebastian, nahuli ng mga mangingisda ang may 300 marine invertebrate na tinatawag na Portuguese man of war. Bagamat iba ito sa jellyfish, masakit din ito kapag umatake. Syudad ng Madrid sa Spain nabalot ng alikabok mula sa Sahara Desert. 2 araw nang nag-i-issue ng environmental alert ang City Council dahil sa kapal ng alikabok. Posible raw makasama sa kalusugan ng pinagsamang alikabok at polusyon, lalo na para sa mga may